Ang pangarap ng Vietnam na lampasan ng Hyundai na minsan ay nagkakahalaga ng 115 trilyong won ay huminto sa harap ng katotohanan ng isang assembly plant na hindi kayang gumawa ng kahit isang pyesa ng mag-isa. Mula sa talong 82 ang presyo ng stock na mas mahal pa kaysa sa pinagsamang Ford at GM pagkatapos nitong malis sa Nasdaq ay biglang bumagsak sa ika-16 na bahagi nito hanggang sa labang lalamang. Kung namuhunan ka ng 10 milyong won ang natitira na lang sa iyong kamay ay 620,000 won. 9. 38 milyong won ang biglang naglaho na parang bula. Isipin ninyo ang mga premium sedan na pinalakpakan sa ilalim ng maningning na ilaw ng Paris Motor Show. Makalipas ang ilang taon, ang mga sasakyang iyon ay sabay-sabay na na-recall sa isang pantalan sa Amerika na katambak na parang sementeryo ng mga sasakyan. Isang imahe ng mga kotseng kinakalawang na hindi man lang naibenta kahit isa. Sa katunayan, ng mga babalang tulad nito ay ilang taon nang lumalabas. Pinagdudahan ng mga eksperto ang kakayahang teknolohikal ng VinFast. Nagtaka ang merkado sa hindi normal na presyo ng stock. Ngunit inisip ng mga tao na ito ay isang pansamantalang pagyanig lamang. Walang sino man ang gustong aminin ng isang tunay na maling desisyon. Sa totoo lang, ganun din kami. Imposibleng bumagsak yan. Diba pinopromote sila ng media sa UK kaya siguradong meron silang maipagmamalaki. Maging ang mga investor na Koreano ay bumili ng shares ng VinFast. Sila ay naakit sa kasabihang ito ang Tesla ng Vietnam. Ngayon takot silang buksan ang kanilang stock trading app araw-araw. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa ibang bansa. Ito ay isang trahedyang dulot ng kasakiman na binalutan ng magarbong panlabas na anyo gamit ang teknolohiya ng iba habang nilalaktawan ang pundasyon ng pambansang teknolohiya. Sa katunayan, isang katulad na pangyayari ang naganap sa Korea 10 taon na ang nakalipas. Magagarbong anunsyo at mataas na presyo ng stock, ngunit mga kumpanyang walang laman. Kung gayon saan nga ba nagsimula ang kwentong ito noong 2022, isang media outlet sa UK ang naglabas ng isang nakakagulat na artikulo. Malalampasan ang industriya ng sasakyan ng Vietnam ang Korea. Ang pamagat pa lamang ay nakakapukaw na. Itinampok ng artikulo ang isang kumpanyang tinatawag na VinFast. Ipinagmalaki ito bilang dangal at kinabukasan ng Vietnam. Nagbunyi ang mga Vietnamese. Isang YouTube channel na may temang nasyonalismo na may 920,000 subscribers ang lumitaw. Sa wakas na abutan na natin ang Korea. Sasakupin ng mga sasakyan ng Vietnam ang mundo. Ang mga komento ay puno ng pagmamalaki. Walang sino man ang nagduda. Nakita rin ng mga Koreano ang artikulong ito. Ang ilan ay nabahala. Tayo na ba ang hinahabol ngayon? Ang ilan naman ay nanlibak. Vietnam nalalampasan tayo. Imposible. Ngunit parehong panig ang hindi nakita ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na panganib ay hindi kung malalampasan ng Vietnam ang Korea kundi kung ang teknolohiya ng VinFast ay totoo o peke. Binigyan ng Vietnam ng sariling interpretasyon ang landas ng pagunlad ng Korea. Naniniwala sila na tulad ng pagbangon ng Korea mula sa abo ng digmaan, panahon na rin ng Vietnam na bumangon mula sa mga sugat ng digmaan. Ang papuri mula sa media ng UK ay nagbigay ng pakpak sa paniniwalang ito. Ngunit ito ang simula ng isang malaking ilusyon na binuo ng mga inaasahang walang basehan. Ipinakita ng media ang mga numero ngunit hindi nila sinabi ang katotohanang nakatago sa likod ng mga numerong iyon. Walang sino man ang nagtanong kung gaano ka-espesyal ang mga sasakyang gawa ng VinFast saan nagmula ang teknolohiya nito o kung sino talaga ang bumibili nito. Talaga nga bang kasing espesyal ng papuri ng media ang mga sasakyan ng VinFast noong Agosto 2023 naglist ang VinFast sa Nasdaq? Ang Nasdaq ay isang stock market sa Amerika kung saan karaniwang nagtitipon ng mga promising na tech company mula sa buong mundo upang makalikom ng puhunan. Ang nangyari pagkatapos ng listing ay nakakagulat. Ang halaga ng kumpanya ng VinFast ay biglang lumampas sa 115 trilyong won. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang 115 trilyong won? Ito ay sapat na para makabili ng 300,000 apartments sa Seoul. Kung sa Gangnam Apartments, aabot ito sa 100,000 unit. Ang kabuuang buwis na binabayaran ng buong populasyon ng Korea sa loob ng isang taon ay humigit kumulang 400 trilyong won at ang halagang ito ay katumbas ng sangkapat niyon. Ang kumpanyang ito ay naging mas mahal pa kaysa sa pinagsamang Ford at GM. Nangangahulugan ito na sa isang iglap ay nilampasan nito ang mga higanteng kumpanya ng sasakyan na may higit sa 100 taong kasaysayan. Paghambingin natin ang mga numero. Sa parehong panahon, ang halaga ng Hyundai Motor Company ay 39 trilyong won. Ang Kia ay 32 trilyong won. Kahit pagsamahin pa 71 trilyong won lamang ito. Ang VinFast ay mas mahal ng 44 trilyong won kesa sa pinagsamang halaga ng dalawang kumpanyang ito. Sa 44 trilyong won, mabibili mo na ang lahat ng apartment sa buong Busan. Ito ay isang hindi normal na halaga.
Ang Hyundai ay nagbebenta ng milyon-milyong sasakyan taon-taon. Ganon din ang Kia. Samantala, halos walang naibentang sasakyan ng VinFast. Ngunit sa kabila nito, ang halaga ng kumpanya ay abot langit. Isang maligayang kapaligiran ang bumalot sa buong Vietnam. Sa tuwing tumataas ang presyo ng stock, umuugong ang mga sigawan. Nagawa natin, dumating na ang panahon ng Vietnam. Sa mga lansangan, sa mga kapihan at online puro kwento tungkol sa VinFast ang laman. Maging sa Korea, mainit ang interes. Binansagan itong Tesla ng Vietnam. Maging ang mga investor na Koreano ay bumili ng shares. Kung maaga kang papasok, malaki ang kikitain mo. Nakalist na sa Nasdaq kaya mapagkakatiwalaan. Ang mga forum tungkol sa stocks ay puno ng mga rekomendasyon sa VinFast. Nalasing ang mga tao sa mga numero. Ang 115 trilyong won ay parang mahika. Naniniwala silang babaguhin ng kumpanyang ito ang takbo ng pandaigdigang merkado ng sasakyan. Nagunahan ang mga investor sa pagbili ng shares. Pakiramdam nila ay mawawalan sila ng oportunidad kung mahuhuli sila kahit kaunti. Ngunit walang sino man ang nagtanong. Ilang sasakyan ba talaga ang naibebenta ng kumpanyang ito? Kumikita ba sila o nalulugi? Saan galing ang teknolohiya nila? Paano sila makikipagkompetensya sa hinaharap? Tanging mga numero lamang ang kanilang tiningnan. Ang numerong 115 trilyong won lamang, ganito nabubuo ang isang bula bubble. Tulad ng isang lobo na pinalaki ng mga inaasahan hindi ng katotohanan. Kapag naniwala ang mga tao, tila nagiging totoo ito. Ngunit ang bula ay tiyak na puputok balang araw. Ngunit ang kumpanyang ito na nagkakahalaga ng higit sa 100 trilyong won, ilang sasakyan nga ba talaga ang naibebenta nito? Ang unang sasakyang inilabas ng VinFast ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong won. Sa eksaktong halaga ito ay isang premium sedan na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong won. Ito ay isang luxury car na may pangalang Lux. Ang problema ay ang realidad ng Vietnam. Ang per capita GDP ng Vietnam ay humigit kumulang 2,600. Ang per capita GDP ay ang average na halaga ng perang kinikita ng isang tao sa isang bansa sa loob ng isang taon. Sa ating pera ito ay humigit kumulang 3 milyong won. Ito ay isang bansa kung saan ang mga tao ay kumikita ng 250,000 won kada buwan. Sa ganoong bansa, plano nilang magbenta ng sasakyang nagkakahalaga ng 100 milyong won. Ihambing natin para makita kung gaano kawalang katuturan ang estratehiyang ito. Para makabili ng 100 milyong won na sasakyan ng isang taong kumikita ng 250,000 won kada buwan, kailangan niyang mag-ipon nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo sa loob ng 33 taon. Ito ay isang sasakyan na mabibili mo lamang kung hindi ka kakain, hindi kukuha ng bahay, at hindi bibili ng anuman sa loob ng 30 taon. Ang car ownership rate ay isa ring problema. Sa Vietnam, mayroon lamang isang sasakyan sa bawat 27 tao. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng motorsiklo. Ito ay isang bansa kung saan ang kotse mismo ay isang pambihirang bagay. Sa ganoong lugar, ang pagbebenta ng 100 milyong won na premium na kotse ay isang walang ingat na desisyon. May katulad na nangyari sa Korea. Ang mga brand na nagpumilit na magbenta lamang ng mamahaling sasakyan na hindi kayang bilhin ng karaniwang tao ay nalugi. Ganyan ang nangyari sa Sangyong Motor. Bumagsak ito dahil sa pagpupumilit sa premium market. Ganoon din ang nangyari sa Renault Samsung. Sila ay natalo sa merkado dahil sa pagtatangkang magkaroon ng imahe ng isang imported na kotse. Ang aral mula sa industriya ng sasakyan sa Korea ay kung hindi ka gagawa ng sasakyang kayang bilhin ng mamamayan sa huli, ay malulugi ka. Binigyang diin ng VinFast ang pagmamalaki ng Vietnam. Ang pagsakay sa aming sasakyan ay pagiging makabayan. Ang Vietnam ngayon ay gumagawa na rin ng mga luxury car. Ang marketing ay umapela sa emosyon. Ngunit hindi sapat ang emosyon para makabili ng sasakyan. Kailangan mo ng pera para makabili. Sa huli, iilan lamang ang may kakayahang bumili ng sasakyan ng VinFast. Tanging ang mga mayayaman sa Vietnam at ang mga napakayaman pa nga ang makakabili nito. Napakaliit ng merkado. Ang populasyon ng Vietnam ay higit sa 100 million, ngunit ang mga taong may kakayahang bumili ng 100 milyong won na sasakyan ay wala pang 10,000. Ang pagsasabi tungkol sa pagmamalaki ng Vietnam habang gumagawa ng mga sasakyang hindi kayang bilhin ng mga ordinaryong mamamayan ay isang kontradiksyon. Karamihan sa mga mamamayan ay hindi kailanman makakasakay sa sasakyang iyon sa buong buhay nila. Hindi ba't nakakatawa na tawagin itong pambansang sasakyan? Ang mga benta ay nakakadismaya. Nagkaroon sila ng magarbong launching event, ngunit ang bilang ng mga sasakyang aktwal na naibenta ay mabibilang lamang sa daliri. Ang pabrika ay tumatakbo, ngunit ang mga sasakyan ay hindi nabebenta. Nagsimulang maipon ang inventaryo.
Mamahaling sasakyan na hindi nabebenta. At nang suriin ang loob nito, isang mas nakakagulat na sikreto ang natuklasan. Ipinakilala ng VinFast ang sarili bilang isang domestic car. Isang kotseng gawa sa Vietnam. Isang kotseng gawa gamit ang teknolohiya ng Vietnam. Ngunit iba ang katotohanan. Ang makina ng kotse ay galing sa BMW. Ang chassis ng kotse o ang pangunahing istruktura ay teknolohiya rin ng BMW. Ang disenyo ay ipinagawa sa isang kumpanya ng disenyo sa Italia. Ang mga pangunahing pyesa ay inangkat mula sa China. Ang ginawa lamang ng VinFast ay ang pag-assemble nito. Ang royalties ang naging problema. Ang royalty ay ang bayad sa paggamit ng teknolohiya o disenyo ng iba. Sa bawat sasakyang na ibebenta ng VinFast, kailangan nilang magbayad sa BMW. Kailangan din nilang magbayad sa kumpanya sa Italia at sa mga supplier ng pyesa mula sa China. Kung kakalkulahin, isang kakaibang bagay ang mangyayari kung magbebenta ka ng kotse sa halagang 100 milyong won, 70 milyong won ang mapupunta sa halaga ng mga pyesa. 10 milyong won ang mapupunta sa royalties. Kapag ibinawa sa mga gastos sa pagpapatakbo ng pabrika, sahod at marketing, wala nang natitira. Sa katunayan, nalulugi pa sila. Ito ay isang istruktura kung saan mas marami kang naibebenta, mas malaki ang nalulugi. Sa katunayan, ang VinFast ay nalugi ng 4 trilyong won sa isang taon. Malaki man o maliit ang benta, nalulugi pa rin sila dahil wala silang sariling pangunahing teknolohiya. Ang kotseng gawa sa teknolohiya ng iba ay kailangan pa ring magbayad sa iba. Mayroong tinatawag na localization rate. Ang localization rate ay ang porsyento ng mga piyesang gawa sa sariling bansa, hindi sa ibang bansa na ginagamit sa paggawa ng isang produkto. Ang Hyundai ng Korea ay may 93%. Ibig sabihin sa 100 pyesa 93 ang gawa nila mismo. Isipin ninyo na mayroon kayong chicken restaurant. Kung kayo mismo ang gumagawa ng manok, harina, mantika at pampalasa, 100% ang localization rate ninyo. Ngunit kung lahat ng ito ay binibili ninyo sa iba, 0% ang localization rate ninyo, ang trabaho ninyo ay pag-assemble na lamang. Pagprito na lang ang ginagawa ninyo, sa gayon wala kayong kikitain. Kung tumaas ang presyo ng mga sangkap, kailangan nyo ring taasan ang inyong presyo, wala kayong competitiveness. Ang localization rate ng VinFast ay wala pang 10%. Ibig sabihin sa 100 pyesa higit sa 90 ang galing sa iba. Kung sa chicken restaurant, para ka na ring bumili ng manok, harina, mantika at pampalasa sa iba. Walang natitira. Sa katunayan, ng VinFast ay isang assembly plant. Hindi ito isang car company, kundi isang assembly company. Ang tanging ginagawa nila ay bumili ng pyesa sa China, humiram ng teknolohiya sa BMW, kumuha ng disenyo sa Italia at i-assemble ito sa Vietnam. Ito ay isang hindi sustainable na istruktura sa pangmatagalan. Kung wala kang teknolohiya, habang buhay kang magbabayad sa iba. Kung tumaas ang presyo ng mga pyesa, wala kang pagpipilian, kundi itaas din ang presyo. Wala kang competitiveness. Nang maipon ng mga pagkalugi, ano ang naging solusyon nila noong 2022? Gumawa ng isang nakakagulat na anunsyo ang VinFast. Ihihinto na nila ang produksyon ng mga sasakyang may internal combustion engine. Ang internal combustion engine ay ang tradisyonal na paraan ng makina na gumagamit ng gasolina o diesel para makabuo ng lakas. Nagsimulang gumawa ng sasakyan ng VinFast noong 2018. Ang 2022 ay 4 na taon pagkatapos noon. Sumuko sila sa loob lamang ng 4 na taon. Ang kanilang mga pangunahing modelo, ang Fadel at Lux series, ay lahat itinigil na. Ang pagtigil sa produksyon ay nangangahulugang hindi na sila gagawa nito. Bakit sila gumawa ng ganitong desisyon? Dahil hindi mabenta ang kanilang mga sasakyang may internal combustion engine. Tulad ng nakita natin kanina, puro pagkalugi lamang ang naipon. Kailangan nila ng isang paraan para makalusot. At ang nahanap nila ay ang mga electric vehicle EV. Noong panahong iyon, ang buong mundo ay nasa gitna ng EV craze. Ang presyo ng stock ng Tesla ay abot langit. Lahat ng kumpanya ng sasakyan ay gumagawa ng mga EV. Ang mga EV ang kinabukasan. Sinubukan ng VinFast na sumakay sa Agos na ito. Pareho lang sa Korea. Naaalala nyo ba noong 2020 kung paano tumaas ng husto ang mga stock na may kaugnayan sa EV? Yung panahon na kahit walang teknolohiya, basta't sabihin lang nagagawa sila ng EV, tumataas na ang presyo ng stock. EcoPro SK Innovation. Maging ang mga kumpanyang walang gaanong kaugnayan sa EV, basta't mailagay ang temang EV, dumodoble o triple ang presyo ng kanilang stock. Ipinahayag ng VinFast ang 100% na paglipat sa EV. Mula ngayon, puro EV na lang daw ang gagawin nila. Muling nagbigay ng papuri ang media. Pinili ng VinFast ang kinabukasan, isang matapang na desisyon. Magiging isang malakas na manlalaro sa EV market,
Ngunit ito ay isang desisyon na ginawa ng walang sapat na paghahanda. Para makagawa ng EV, kailangan mo ng teknolohiya sa baterya. Kailangan mo ng teknolohiya sa electric motor. Kailangan mo ng charging infrastructure. Walang alinman sa mga ito ang maayos na naipatupad ng VinFast. Ang mga baterya ay binili mula sa China at Korea. Ganun din ang mga motor. Sa huli, gumagawa na naman sila ng sasakyan gamit ang teknolohiya ng iba. Maging internal combustion man o electric vehicle, pareho lang ang diwa. Nag-assemble lang sila. Ang mas malaking problema ay ang kanilang motibo. Ang totoong dahilan kung bakit lumipat ang VinFast sa EV ay para sa kanilang Nasdaq listing. Gusto ng Nasdaq ang mga kumpanya ng teknolohiya para sa hinaharap. Ang mga EV ay teknolohiya para sa hinaharap. Kinakalkula nila na tataas ang presyo ng kanilang stock kung magiging EV company sila at ganun nga ang nangyari. Pagkatapos ng anunsyo ng paglipat sa EV, biglang tumaas ang halaga ng kumpanya ng VinFast. Naging matagumpay din ang kanilang Nasdaq listing, ngunit ito ay isang estratehiya para sa publisidad. Ang layunin ay pataasin ang presyo ng stock, hindi ang tunay na pag-unlad ng teknolohiya. Ito ay isang padalos-dalos na desisyon na naglalayong iwasan ang krisis sa pamamagitan ng pagsunod sa uso sa halip na pagpapabuti ng teknikal na kalidad. Matapos mabigo sa internal combustion sa loob ng 4 na taon, magtatagumpay ba sila bigla sa paglipat sa EV? Maililigtas ba ng cheat code na EV ang VinFast? Noong huling bahagi ng 2023, nag-export ang VinFast ng mga EV sa merkado ng Amerika. Ito ang kanilang ambisyosong unang export. Naniniwala silang kung magtatagumpay sila sa Amerika, magbubukas ang pandaigdigang merkado para sa kanila. Ngunit ang resulta ay isang sakuna. Ang mga sasakyang dumating sa Amerika ay lahat na recall. Ang recall ay kapag may depekto ang isang produkto, kusang loob itong kinukolekta ng kumpanya at inaayos ng libre. Ang total recall ay nangangahulugang lahat ng sasakyang ipinadala ay kailangang ibalik. Ano ang naging problema? Ang kalidad ay napakasama. Hindi gumagana ng maayos ang baterya. May kakaibang tunog mula sa preno. May mga sasakyan na hindi nagsasara ng maayos ang pinto. Mayroon ding mga sasakyan na biglang humihinto. Habang tumatakbo, nagkaroon din ng mga recall sa Korea. Naaalala niyo ba ang recall ng Hyundai dahil sa sunog sa makina noong 2020? Malaking issue rin iyon. Ngunit iyon ay para lamang sa ilang partikular na modelo, tanging mga tiyak na modelo tulad ng Kona Electric ang na-recall. Sa kaso ng VinFast, lahat ng sasakyang in-export nila ay na-recall. Walang isa man lang ang nakaligtas. Naiintindihan niyo na ba kung gaano ito kalubha? Nagbigay ng malupit na pagsusuri ang mga eksperto sa sasakyan sa Amerika. Ito ang pinakamapanganib na sasakyang arkilahing lease. Ang lease ay pag-upa ng sasakyan. Hindi ito pagbili kundi pagbabayad ng buwanang upa. Ngunit sinasabi nilang mapanganib ito kahit sa lease. Ibig sabihin kahit ibigay pa ng libre, walang kukuha. Ang sitwasyon sa Amerika ay kalunos-lunos. Daan-daang sasakyan ng VinFast ang nakatambak sa mga pantalan. Ito ang mga sasakyang hindi na ibenta. Dito rin naipon ang mga na-recall na sasakyan. Mula sa malayo para itong isang sementeryo ng mga sasakyan. Ang pag-ipon ng inventaryo ay isang malubhang problema. Ang halaga ng sasakyan ay bumababa habang lumilipas ang panahon. May takdang panahon para maibenta ito bilang bagong kotse. Pagkalipas ng ilang buwan, itinuturing na itong second hand. Ang mga sasakyan ng VinFast ay nagiging second hand nang hindi man lang naibebenta. Nagsimulang malugi ang mga investor. Ang mga taong bumili ng shares ng VinFast ay araw-araw na pinapanood ang pagbagsak ng presyo ng stock. Noong una may pag-asa pa sila. Makakabawi rin ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nawawala ang pag-asa. Ganoon din ang mga investor na Koreano. Nagsimulang lumabas sa mga forum ng stock sa mga post tungkol sa pagkalugi sa VinFast. Nag-invest ako ng 30 million won, ngayon 3 million na lang ang natira. Nawala ang 50 million won kong retirement fund. Sa mga komento, nagdamayan ang mga taong may katulad na sinapit. Nagagalit din ang mga consumer sa Amerika. May ilang bumili ng sasakyan ng VinFast. Nakatanggap sila ng mga kotseng puno ng sira. Nang sinubukan nilang ipaayos, walang pyesa. Walang maayos na after-sales service center. Nang sinubukan nilang ibenta ang kotse, walang gustong bumili. Ito ang resulta ng pagbabaliwala sa malupit na hatol ng merkado. Hindi handa ang VinFast na gumawa ng sasakyan. Lalo na sa isang mahigpit na merkado tulad ng Amerika, wala silang anumang paghahanda. Ngunit para mapataas ang presyo ng stock at para may maipakita sa media, pinuwersa nila ang pag-export.
Sa huli, anong kinahinatnan ng peking tagumpay na napatunayan lamang ng mga numero noong Agosto 2023, ang presyo ng stock ng VinFast ay 22. Ito ang pinakamataas na punto pagkatapos ng kanilang Nasdaq listing. 6 na buwan pagkatapos noong Pebrero 2024, ang presyo ng stock ay 1,005. Mula talos 82 hanggang 5, bumagsak ito sa ika-16 na bahagi. Kung bumili ka ng shares na nagkakahalaga ng 10 milyong won, ngayon ay 620,000 won na lang ito. 938 milyong won ang naglaho. Kung namuhunan ka ng 100 milyong won, nawalan ka ng 94 milyong won, nawala ang halaga ng isang bahay. Kung titingnan sa market capitalization, mas nakakagulat. Ang halaga ng kumpanya na dating 115 trilyong won ay bumagsak sa 7 trilyong won. 108 trilyong won ang nawala. Sa 108 trilyong won, mabibili mo ang lahat ng apartment sa Busan at Daegu. Ang perang iyon ay naglaho sa hangin sa loob ng 6 na buwan. Higit sa 90% ang nawala. Hindi ito simpleng pagbaba. Ito ay isang pagbagsak. Hindi tumigil ang pagluha ng mga investor. Maraming Koreano rin ang namuhunan sa VinFast. Naakit sila sa kasabihang Tesla ng Vietnam at bumili ng shares. Ngayon takot silang buksan ang kanilang stock app araw-araw. Dahil sa tuwing titingnan nila, nababawasan ang kanilang pera. Isang investor sa Korea ang naglagay ng kanyang 30 milyong won na retirement fund. Ito ay para sa kanyang pagtanda. Ngayon, ang natirang pera ay 1.87 milyong won na lang. 28 milyong won ang nawala sa loob ng 6 na buwan. Sumulat siya sa isang forum ng stocks. Naniwala ako dahil ito ay isang kumpanyang nakalist sa Nasdaq. Akala ko ligtas dahil sa 115 trilyong won na halaga ng kumpanya. Naging tanga ako. Mas malala ang sitwasyon sa Vietnam. Maraming Vietnamese ang namuhunan dahil sa pagmamalaki sa kanilang sariling kumpanya. May mga naglagay ng kanilang retirement funds. May mga nagsanla ng kanilang bahay para makakuha ng pautang at mamuhunan. Ngayon utang na lang ang natira sa kanila. Nagbago ng 180 degrees ang pananaw ng media sa Vietnam. Dati abala sila sa pagpuri sa VinFast. Tinawag nila itong dangal ng Vietnam. Sinabi nilang malalampasan ito ang Korea. Ngayon kinukutya na nila ito. Sa huli nabigo rin. Mula pa sa simula, isa lang itong bula. Niloko nila ang taong bayan. Maging sa mga lansangan kapag napag-usapan ng VinFast, nagiging awkward ang sitwasyon. Ang mga namuhunan ay ayaw nang magsalita dahil nahihiya sila at nagagalit. Ang mga hindi namuhunan naman ay nagsasabing, sabi ko na nga ba, isang huling pagpapakitang gilas. Bumagsak sa sahig ang imahe ng brand. Sa tuwing maririnig ang pangalang VinFast, umiiling na ang mga tao. Naging katatawanan ito maging sa sarili nilang bansa. Sumakay ka sa VinFast, siguro sobra-sobra ang pera mo. Ang ganitong uri ng panunuya ay naging pang-araw-araw na. Kailangan nilang magbenta ng sasakyan ngunit sa ganitong imahe, imposibleng may bumili. Isang masamang siklo. Dahil hindi nabebenta ang mga sasakyan, lumalaki ang pagkalugi. Dahil lumalaki ang pagkalugi, bumabagsak ang presyo ng stock. Dahil bumabagsak ang presyo ng stock, lalong sumasama ang imahe. Dahil sumasama ang imahe, lalong hindi nabebenta ang mga sasakyan. Nagsimulang magbawas ng empleyado ang kumpanya. Binawasan nila ang pagpapatakbo ng pabrika. Kinansela ang mga bagong pamumuhunan. Nagpupumiglas silang mabuhay. Ngunit huli na ang lahat ayon sa karamihan. Ang pangarap ng Vietnam na sakupin ang mundo ay ganito na durog. Ang numerong 115 trilyong won ay isa na ngayong katatawanan. Ang mga taong naniwala sa numerong iyon ay umiiyak. Anong mensahe ang hatid sa atin ng trahedyang ito? Pag-usapan natin ang kwento ng Hyundai ng Korea. Noong 1970s, nagsimula rin ang Hyundai tulad ng VinFast gamit ang teknolohiya ng iba. Natutunan nila ang teknolohiya ng makina mula sa Mitsubishi ng Japan. Ngunit hindi tumigil doon ang Hyundai. Ang Hyundai ay naging baliw sa localization ng mga pyesa. Isa-isa nilang sinimulang gawin ang mga ito. Gumawa sila ng sarili nilang makina. Gumawa sila ng transmission. Sinubukan nilang gawin kahit ang pinakamaliit na tornilyo. Inabot ito ng 10 taon. Ngunit hindi sila sumuko. Ngayon ang localization rate ng Hyundai ay 93%. Ibig sabihin sa 100 pyesa, 93 ang gawa nila mismo. Alam niyo ba kung gaano kahanga-hanga ang 93%? Isipin ninyo na may restaurant kayo. Sa 100 sangkap 93 dito ay kayo mismo ang nagtatanim o gumagawa. Hindi nyo kailangang magbayad ng royalty sa iba. Kaya nyong kontrolin ang presyo ng mga sangkap. Nagkakaroon kayo ng competitiveness. Kabaligtaran ang VinFast. Ang localization rate nila ay wala pang 10%. Ito ay isang restaurant na 90 sa 100 sangkap ay binibili sa iba.
Mula simula hanggang wakas, teknolohiya ng iba ang ginamit. Nag-assemble lang sila. Sinubukan nilang gawin sa loob ng 3 taon ang isang bagay na dapat ay tumagal ng 30 taon kaya sila bumagsak. Magkaiba rin ang kanilang layunin. Ang Hyundai ay gumawa ng mga sasakyang kayang bilhin ng karaniwang tao. Pony Excel Sonata. Hindi ito mamahaling sasakyan. Marami ang naibenta. Kapag marami kang naibenta, magkakaroon ka ng pera. Kapag may pera, makakapag-invest ka sa teknolohiya. Noong 1980s, ang Hyundai Pony ay nagkakahalaga ng 3 milyong won. Noong panahong iyon, ang panimulang sahod ng isang college graduate ay 300,000 won. Mabibili mo ito sa loob ng 10 buwang sahod. Mahirap ngunit hindi imposible, kaya ito nabenta. Ang VinFast ay gumawa ng mga sasakyang para lang sa mayayaman. 100 milyong won na premium sedan. Karamihan sa mga Vietnamese ay hindi ito kayang bilhin. Sa average na buwanang sahod na 250,000 won sa Vietnam, nagbenta sila ng 100 milyong won na sasakyan. Katumbas ito ng 33 taong sahod. Maliit ang merkado. Kakaunti ang naibenta. Hindi sila kumita ng pera. Wala silang kakayahang mag-invest sa teknolohiya. Ang pagkakaiba sa estratehiya ang nagdulot ng pagkakaiba sa resulta. Ang Hyundai ay nagsimulang magtayo mula sa pundasyon. Ang VinFast ay nagsimulang magtayo mula sa bubong. Ang isang bubong na walang pundasyon ay tiyak na babagsak. Ang tunay na pag-unlad ng industriya ay imposible kung walang teknolohikal na kasarinlan. Gamit ang teknolohiya ng iba, habang buhay kang magbabayad sa iba. Ang pagsasarili ay nangangailangan ng panahon. Aabutin ito ng 10, 20, 30 taon. Ngunit kailangan mong tiisin ang panahong iyon. Tiniis din ng Korea ang panahong iyon. Noong 1980s, pinagtawanan ng Hyundai sa Amerika. Ang mga kotseng Koreano ay basura. Masisisra pagkatapos ng 3 taon. At totoo nga yun. Ngunit hindi sila sumuko. Pagkalipas ng 12 taon, tumaas ang kalidad. Ngayon sila ang ika-5 pinakamalaking kumpanya ng sasakyan sa mundo. Hindi kinaya ng VinFast ang panahong iyon. Sa loob ng 4 na taon, binago nila ang direksyon. Mula sa internal combustion, lumipat sila sa EV. Gusto nila ng mabilis na tagumpay. Gusto nilang pataasin ang presyo ng stock. Ngunit walang mabilis na tagumpay. Ang mabilis na umangat ay mabilis ding babagsak. Mahalaga rin ang tiwala ng mamamayan. Ang Hyundai ay gumawa ng mga sasakyang kayang sakyan ng taumbayan. Gumawa sila ng hindi mamahaling sasakyan. Nagtiwala sa kanilang mga tao. Naibenta. Ang VinFast ay gumawa ng mga sasakyang hindi kayang sakyan ng taumbayan. Puro premium lang ang ibinenta. Tinalikuran sila ng mga tao. Hindi nabenta. Ang pag-unlad na lumalaktaw sa mga pangunahing kaalaman ay tiyak na babagsak. Ito ang aral ng kasaysayan. Ang pagbagsak ng VinFast ay hindi isang aksidente. Ito ay isang resulta na inaasahan na. Ito ay isang hindi maiiwasang pangyayari na binuo ng mga maling desisyon mula pa sa simula. Huwag magpalinlang sa magagarbong numero. Ang halaga ng kumpanya na 115 trilyong won ay isang ilusyon. Ang 115 trilyong won ay katumbas ng market capitalization ng Samsung Electronics. Mas malaki pa ito kaysa sa pinagsamang Hyundai at Kia. Ngunit ang totoong ginawa nila ay isang assembly plant. Ang tunay na halaga ay nasa teknolohiya. Ang tunay na lakas ay nasa localization rate. Ang tunay na tagumpay ay ang paggawa ng isang sasakyang pinagkakatiwalaan ng taumbayan. Sa paligid natin ngayon, maaaring may mga kaso tulad ng VinFast. Mga kumpanyang maganda sa labas ngunit walang laman sa loob. Mga kumpanyang malaki ang numero ngunit walang kakayahan. Mga kumpanyang pinopromote ng media ngunit sa totoo lang ay umaasa sa teknolohiya ng iba. Ano ang inyong palagay? Maging sa stock market ng Korea ngayon, may mga katulad na kumpanya. Mga kumpanyang tumaas ang halaga dahil sa mga temang hindi sa teknolohiya. Mga kumpanyang tumataas ang presyo ng stock dahil lang sa temang EV secondary battery o AI. Kung ikaw ay isang investor, aling kumpanya ang pipiliin mo? Isang startup na mabilis na nakakuha ng halagang 115 trilyon o isang matatag na kumpanya na dahan-dahang binuo sa loob ng 30 taon? May 2 kumpanya. Ang isa ay magara ngunit may 10% localization rate. Ang isa ay simple ngunit may 90% localization rate. Kung ikaw ang tatanungin saan mo ilalagay ang iyong pera, ipaalam sa amin sa mga komento. Mabilis na pagunlad at mabagal na pagunlad. Alin sa tingin nyo ang mas mapanganib? Kung nakatulong sa inyo ang video ngayon, mangyaring mag-like at mag-subscribe.